Noong sinaunang panahon, ang ekonomiya ng Egypt ay nakasalalay sa agrikultura, partikular sa pagsasaka ng trigo at pag-aani ng iba't ibang uri ng prutas at gulay. Ang pagmimina, kalakalan at konstruksyon ng infrastruktura tulad ng piramide ay nagbibigay ng ambag sa kanilang ekonomiya. Ang ekonomiya ng Egypt ay patuloy na umaangat na pinasasalamatan sa pag-unlad ng sektor ng turismo, agrikultura at konstruksyon. Subalit, may mga hamon pa rin na tulad ng kahirapan at unemployment. Noong sinaunang panahon sa Ehipto, ang pangunahing paraan ng transportasyon ay paggamit ng mga sasakyang pangdagat tulad ng bangka o sasakyang pangdagat na gawa sa kahoy o bangka ng papyrus. Ang ilan sa mga lugar sa Ehipto ay konektado din sa pamamagitan ng mga daanan ng ilog na ginagamit para sa paglalakbay sa pamamagitan ng mga bangka o balsa. Sa lupain, ang paglalakad o paggamit ng hayop tulad ng kabayo o kamelyo ay karaniwang ginagamit para sa pang-araw-araw na transportasyon at pangangalakal. Bukod dito, mayroong mga sistema ng land transportation tulad ng mga kalsada at land paths na ginagamit para sa mga karusa o sasakyan ng hayop. Subalit ang transportasyon sa sinaunang Ehipto ay nakasalalay sa kalagayan ng ilog Nile at mga natural na kondisyon ng kanilang kapaligiran. Ngayon naman, ang bansa ay mayroong malawak na network ng mga kalsada, pati na rin ang mga moderno sasakyang pangtransportasyon tulad ng mga bus, tren, at mga sasakyang pribado. Mayroon ding mga paliparan sa mga pangunahing lungsod tulad ng Cairo at Luxor para sa mga international at domisitadong biyahe sa eroplano. Bukod dito, ang ilang bahagi ng bansa ay konektado rin sa pamamagitan ng Nile River na ginagamit para sa paglalakbay sa pamamagitan ng mga bangka o kahit mga cruise ship para sa turismo. Ang modernong transportasyon sa Ehipto ay nagbibigay ng mas mabilis at mas komportableng paraan ng paglalakbay para sa mga mamamayan at mga bisita ng bansa. Noong sinaunang panahon, ang pangunahing wika sa Egypt ay ang Egyptian hieroglyphs. Ito ay isang sistema ng pagsusulat na binubuo ng mga komplikadong simbolo na kumakatawan sa mga bagay, tunog o mga konsepto. Ang opisyal na wika ng Egypt ay Arabic, subalit may mga minor languages din na ginagamit sa ilang rehiyon tulad ng Saidi Arabic at Beha. Noong sinaunang panahon ng Ehipto, ang mga tirahan ay maaaring maging mga simpleng bahay gawa sa adobe, putik na hunugis at naibaba, o mga gusali na gawa sa bato at kahoy. Ang mga tahanan ay karaniwang binubuo ng mga silong o dingding na gawa sa putik o bato at bubong na gawa sa kahoy, dahon o kahit na sa mga dayami. Ang mga forma ng tirahan ay maaaring mga ibaba depende sa sosyal na estado at kalagayan ng tao, mula sa simpleng bahay ng mga manggagawa hanggang sa mga malaking istrukturas ng mga pinuno at mga mayaman. Ang tirahan ng Egypt ngayon. Sa kasalukuyan, ang mga tirahan sa Egypt ay nagbago at naging mas moderno kumpara sa sinaunang panahon. Ang mga tao sa Egypt ngayon ay maaaring manirahan sa mga modernong bahay at apartment o mga kondominyo na gawa sa semento, bakal at iba pang modernong materyales. Ang mga urbanong lugar tulad ng Cairo, Alexandria at iba pang malaking lungsod ay puno ng high-rise building at mga residential complexes.
Marami ring mga tahanan sa mga rural na lugar ang matatagpuan malapit sa ilog Nile sapagkat ang ilog na ito ang pangunahing pinakakukunan ng tubig at pangangalakal. Ang ilang mga tirahan ay maaaring matatagpuan din malapit sa mga lupain ng pagsasaka upang mapadali ang pagsasaka at pang-aalakal.